Nagulat ang bilyonaryo na si Mark nang makitang ex-GF niya na naghihirap at isang waitress na lang sa restaurant at sinabuyan pa ng tubig ng customer. Pero nagulat ang lalaki nang mapansin na buntis ito at mukhang malapit ng mga anak. Mapagpalang araw po muli, madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na maghahatid muli sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na siguradong kapupulutan nyo ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Ipinark ni Mark ang sasakyan sa parking area ng isang kilalang restaurant. Lumabas siya at pinagbuksan ng pinto ang kasintahan na si Erica. Pumasok sila sa loob at naganap ng bakanting mesa. Doon tayo sa tabi ng bintana, sweetheart. Mas gusto ko doon. Alam mo naman na mahilig akong tumingin ng tanawin sa labas. Tinungo nila yon at naupo. May lumapit sa kanila na waiter at ibinigay ang menu. Kinuha yon ni Mark at nag-order ng pagkain. Pwede ko bang orderin ng mga pagkain na gusto ko? Malambing na tanong ni Erica. Tumango lamang si Mark. Thank you, babe. You're so kind. Habang tumitingin ang kasintahan sa menu, iginala naman ni Mark ang tingin sa restaurant. Bagong tayong restaurant yon at marami-rami rin ang customer. Mahilig si Erica sa mga bagong tayong restaurant. Mahilig kasi ito sa pakain at iyon ang ayaw ni Mark dahil magastos ang kasintahan. May napili na ako, sweetheart. Sigurado akong masarap ang mga ito. Tinawag na ni Mark ang isang waitress at sinabi dito ang order nila. Erica, pwede ba iwas-iwasan mong pagiging magastos? Every night na lang tayong lumalabas para kumain. Ang mamahal pa ng mga pagkain. And so, you're a billionaire, Mark. Piso lang ang katumbas na mga ino-order ko, no? Kahit na, Erica. Sana tandaan mo na kahit billionaire ako, pinaghihirapan ko lahat. Di porket bilyonaryo ako ay gastos na ako ng gastos. Alam kong halaga ng pera. Napairap na lamang si Erica. Ganoon ang babae kapag pinapayuhan ni Mark pagdating sa pera. Tinuruan siya ng ama na maging masinop sa pera dahil hindi lang laging mataas ang sales ng kumpanya. Kailangan may backup. Okay, fine. Huwag mo na akong pagalitan. Last na to, okay? Napabuntong hininga na lamang si Mark at tumango. Napatingin siya sa katabing mesa nang may lumapit na waitress doon. Nagsalubong ang kilay niya dahil pamilyar ang mukha ng babae. Akmang lilingon na ito nang tawagin siya ni Erica. Bakit mo siya tinitingnan, Mark? Hindi mo naman siguro type yung waitress, no? Parang pamilyar lang sa akin ng isang waitress. Ilang sandali lang dumating na ang kanilang order. Halos mapuno ang mesa sa dami ng in-order ni Erica. Napabuntong hininga na lamang si Mark. Kumain na silang dalawa. At dahil walang tubig, tinawag ni Erica ang waitress na nasa kabilang mesa. Medyo natagalan doon dahil maraming customer ang nasa mesa. Miss, pakirefill nga tong baso, make it faster. Utos ni Erica. Tinitigan niya ang waitress na naglalakad palapit sa kanila. Napaawang ang labi ni Mark nang mamukhaan ng babae. Ang ex-girlfriend niyang si Solen. Maging ito ay natigilan nang makalapit kay Erica dahilan para mabasa ito. OMG! What have you done? Bakit hindi mo tinitignan ang ginagawa mo? Kumuha ng tissue si Solen at pinunasan ng basang damit ang kasintahan. Napatingin si Mark sa tiyan ng dating kasintahan. Maumbok yon. Hindi niya kasi yun napansin kanina dahil sa mukha siya nakatingin. Tansya niya nasa 6 na buwan na yon. No need. I will talk to your manager. Dapat sa'yo sinesasante. Irresponsable kang waitress. Tumayo si Mark at nilapitan si Erica at hinawakan to sa kamay. Huwag kang gumawa ng gulo dito, Erica. Mahiya ka. Nagkamali siya at hindi niya sinasadya. May diin na sabi ni Mark tsaka naglabas ng 10,000 at inilagay yon sa mesa. Pasuyo na lang ang bayad namin. Salamat. Saglit silang nagkatitigan bago niya hinila si Erica palabas ng restaurant hanggang sa parking area. Nang nasa tapat na ng sasakyan, hinila ni Erica ang kamay nito. Nanliit ang mga mata ng babae. Bakit ba pinagtatanggol mong waitress na yun, Mark? Type mo ba siya? Napabuntong hininga si Mark. Hanggat maaari, hinahabaan niya ang pasensya kay Erica kahit na piko na siya dito. Dahil kapag nagalit siya,
Aabuti ng ilang araw bago niya kakausapin ang babae. Erika, hindi niya sinasadya nangyari. Kung ire-report mo siya sa kanilang manager, pwede siyang pagalitan at masuspende. Kita mo naman buntis siya. Kailangan niya ng pera. Dapat lang yun sa kanya para magtanda siya, Mark. Para matuto siya. Matuto? Wala siyang ginawang masama. Nagkamali lamang siya at normal lamang yun. Erika, napipiko na ako sa ugali mo Pagkasabi niyon, pumasok na siya sa sasakyan. Sumunod naman si Erika na nakabusangot. Napailing na lamang si Mark. Hindi na niya kinausap ang kasintahan habang nasa daan. Pumasok sa isip niya ang maumbok na tiyan ni Solen. Sino kaya nga man ang batang dinadala ni Solen? Tanong ni Mark sa isip. Sa kabilang banda, kasalukuyan na pinupunasan ni Solen ang mesang ginamit ni Mark at Erika. Ramdam niya ang tingin ng mga customer sa kanya. Lumapit ang kasamahan niyang waitress at sinabing pinapatawag si Solen ng manager. Nang matapos sa ginagawa, dumiretso na siya sa opisina ng manager. Sir, pinatawag niyo raw ako. Patungkol ba ito sa nangyari kanina? Tanong ni Solen. Tumango ang manager. Nakarating daw dito ang nangyari. Baka daw kasi nahihirapan siya sa pagtatrabaho, lalo pat 6 na buwan na siyang buntis. Mas mabuti raw kay Solen na magpahinga na at hintayin ang panganganak. Pero sir, kailangan ko ng trabaho para sa panganganak ko. Nagkamali lang po talaga ako kanina, hindi na po mauulit yun. Gustuhin man ng manager ay hindi pwede. Hindi daw ba niya kilala yung customer nila kanina? Isa siyang kilalang billionaire. Baka daw maulit ang nangyari at makaapekto yon sa sales nila. Napabuntong hininga na lamang si Solen. Hindi ko po sinasadya nangyari. Sana bigyan niyo pa po ako ng pagkakataon, sir. Hindi na po mauulit. Napabuntong hininga ang manager. Sinabi nito na ginagawa lamang nito ang trabaho. Pwede naman niyang ilakad ang benefits niya para makatulong sa pagbubuntis at panganganak niya. Wala nang nagawa si Solen sa desisyon ng manager. Lumabas siya ng opisina na mabigat ang loob. Bakit ba kasi sa dinami-rami ng lugar na pwede kaming magkita ni Mark? Dito pa. Nawalan tuloy ako ng trabaho. Pumara ng taxi si Solen at nagpatid sa tinutuluyang apartment. Pagdating doon, nahiga siya sa kama at pinakatitigan ng kisame. Hinaplos ang tiyan nang gumalaw ang nasa loob niyon. Hindi ako pwedeng mawala ng pag-asa, anak. Maghahanap ako ng trabaho. Samantala, kasalukuyan na nasa balkonahe si Mark na mga sandaling yun. Hindi siya dalawin ng antok dahil naglalayag ang isip niya. Iniisip niya kung sino yung ama ng dinadala ni Solen. Nagpalakad-lakad si Mark sa balkonahe. Sa pagkakatanda ko, 6 na buwan na nakakaraan nang may mangyari sa amin. Baka akong ama ng batang dinadala niya. Kailangan ko malaman yun. Sumakit ang sentido ni Mark sa kakaisip, kaya naman naglabas siya ng sigarilyo sa bulsa at sinindihan yun. Yun kasi ang ginagawa niya kapag nai-stress siya. Humithit siya at bumuga, hanggang sa may maisip siyang plano. Kinuha ni Mark ang cellphone sa kanyang bulsa at may tinawagan. Alvin, may papagawa ako sa'yo. Gusto kong alamin mo ang lahat kay Solen Natividad. Background at kung sino ang ama ng ipinagbubuntis niya. Si Alvin ay isa sa pinakamagaling na private investigator. Kapag ito ang gumawa, pulido. Sumang-ayon naman ang nasa kabilang linya. Nang makapagpaalam, napahigpit ang hawak ni Mark sa kanyang cellphone. Kapag nalaman ko na ako ang ama ng ipinagbubuntis mo, Solen, di ako papayag na itago mo siya sa akin. Sa kabilang banda, kasalukuyang nagpapasa ng resume si Solen sa mga establishmento. Hiring man o hindi, pinapasahan niya. Nagbabaka sakali na matanggap siya. Ngunit puro tatawagan o itatext na lamang daw siya. Naupo si Solen sa bench, sa harap ng convenience store na pinasahan niya. Ay, bakit kasi ngayon pa? Bakit naman kasi pumunta doon si Mark at ng nobya niyang maldita? Pati tuloy ako na perwisyo. Naiinis na sabi ni Solen at napabuntong hininga na lamang. Nang makapagpahinga, umuwi na siya sa inuupahang apartment. Pagdating niya doon, tumawag ang kanyang ina. Tinanong niya kung bakit ito napatawag. Pinapauwi na siya para doon na tumira at makapanganak. Alam na rin kasi ng kanyang mga magulang na natanggal siya sa trabaho. Nay, kailangan ko munang manatili dito.
Nag-apply naman po ako kanina. Hindi ko pwedeng iasa sa inyo lalo't may mga kapatid pa ako nag-aaral. Mabuti nga at pinaupa sa akin ni tita tong apartment ng mura. Walang nagawang kanyang ina kundi ang sumang-ayon sa gusto ni Solen. Basta huwag siyang mahihiyang humingi ng tulong kung kailangan niya. Oo, Nay, salamat po. Yung kayo nagbabayad ng apartment ko ay malaking bagay na po yun. Maraming salamat, Nay, sa pangangamusta ha. Huwag niyo akong alalahanin, kaya kong sarili ko. Nang makapagpaalam ang kanyang ina, nahiga si Solen sa kama. Pwede naman siyang magtrabaho sa probinsya pero mas pinili niya sa Maynila dahil mas malaki ang rate. Napasimangot si Solen nang maalala si Mark. Napakaluwang ng Maynila. Bakit pa kami nagkita? Grabe naman ang tadhana. Sa dinami-rami ng lalaki, siya pa. Napahawak si Solen sa may kaumbukan niyang tiyan at marahang hinaplos. Biglang bumalik sa alaala niya kung paano sila nagkakilala ni Mark at kung bakit kailangan niyang tapusin ang relasyon nila. Hanggang sa bumalik sa alaala ni Solen ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Sa kabilang banda, nakaupo si Mark sa kanyang swivel chair at kasalukuyang pumipirma ng mga dokumento nang may matanggap siyang tawag galing kay Alvin. Sinagot niya yon. Yes, Alvin, anong balita? May update na ba sa pinapagawa ko? Kumpleto na raw ang impormasyon na kailangan niya. Ngayon ay papunta ng lalaki sa kumpanya. Napangiti si Mark. Sa loob lamang ng 3 araw ay may resulta ng pinagawa niya. Hintayin kita, Alvin. Sana lahat ng mga sasabihin mo ay good news. Ilang minuto ang lumipas, dumating na si Alvin. Nang makaupo ang lalaki, inilapag nito sa harap ni Mark ang isang folder. Naroon ang mga detalye ng mga impormasyon na kailangan niya. Binuksan niyang drawer at ibinigay kay Alvin ang isang sobre na puno ng pera. Makakalis ka na, Alvin. Tawagan na lang kita kapag kailangan kita. Maraming salamat. Tumango at nagpaalam na si Alvin. Nang makalabas ang lalaki, binuksan ni Mark ang folder at binasa ang laman niyon. Napangiti si Mark dahil kumpletong impormasyon na naroon. Kung saan nakatira si Solen, nagsalubong ang kilay ni Mark na mabasang tinanggal sa trabaho ang babae sa restaurant dahil sa nangyari. Mukhang may kailangan na rin palitan at tanggalin. Madilim ang mukha na sabi ni Mark sa sarili. Pinasadahan niyang pangalawang page. Walang boyfriend o asawa si Solen. Base sa record dito sa Obigayni, maayos ang kalagayan ng nasa sinapupunan ng dating kasintahan. Nakalagay doon na kung gusto niya na malaman ni siyang ama ng ipinagbubuntis si Solen, kailangan niyang pumunta sa clinic. Sa schedule ni Solen dahil kailangan nilang sumailalim sa test. Ang kailangan kong gawin ngayon ay puntahan si Solen sa kanyang tinitirhan. Kailangan naming mag-usap. Alas 5 ng hapon, lumabas na ng opisina si Mark. Sumakay sa elevator patungong lobby. Nang makalabas ng gusali, sumakay na siya ng kanyang sasakyan at tinahak ang daan patungo sa apartment na tinitirhan ni Solen. Nang makarating, nagtungo si Mark sa pinto at kumatok. Sino ba yan? Sandali lang, may ginagawa ako! Ilan sandali lang, bumukas na ang pinto. Mark, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Solen habang nanlalaki ang mga mata. Nandito ako para tanungin kung ako bang ama ng ipinagbubuntis mo, Solen. Kasalukuyan na nag-iimpake sa Solen ng mga sandaling yon nang may kumatok sa pinto. Naisip niya na baka parcel yon kaya sinabihan niyang may ginagawa siya. Nang matapos, binuksan na niyang pinto. Ganoon na lang ang gulat ni Solen nang makitang si Mark ang nasa labas. Mark, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Solen. Hindi maiwasang manlaki ang mga mata. Sinusubukan ng sarili na maging kalmado. Hindi siya pwedeng magpa-apekto dito. Doon na kumabog ng mabilis ang kanyang puso sa sinabing yun ni Mark. Bakit ganoon ang tanong nito na para bang nakakasiguro na ito na siya ang ama ng ipinagbubuntis niya? Bakit parang sigurado ka na ikaw yung ama ng sanggol na nasa sinapupunan ko? Hindi ko ang ama, Mark. Ngumisi si Mark at tinignan ng maumbok niyang tiyan. Sa pagkakatanda ko, 7 months ago nang may mangyari sa atin, Solen. At base sa laki ng tiyan mo, nasa 6 months na yan. Pwedeng nagbunga nangyari sa atin. Kung hindi ako ama ng dinadala mo, patunayan mo. Seryosong sabi ni Mark habang nakatitig sa kanya. Napalunok si Solen.
Hinila niyang traveling bag. Kailangan ko nang umalis, Mark. Umalis ka na. Huwag mo nang aksay ng panahon mo sa dinadala ko. Mag-focus ka na lang sa girlfriend at sa kumpanya mo. Kinuha ni Mark ang traveling sa kamay ni Solen. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Mark, ano ba? Ibigay mo sa akin yan. Hindi ka alis, Solen. Patunayan mo muna sa akin na hindi ko anak yung dinadala mo. At kapag napatunayan mo, pwede kang umalis. Pwede ba, Mark? Tigilan mo na ako. Tapos na tayo, di ba? At saka may nobya ka na. Bakit ka ba nagugulo? Ang batang pinag-uusapan natin dito. Gusto kong malaman kung anak ko siya. Kitang-kita ni Solen sa mata ni Mark ang kaseryosohan. Mukhang wala na siyang kawala. Napabuntong hininga siya. Wala na siyang pagpipilian kundi ang sabihin dito ang totoo. Gusto mo talagang malaman ang totoo? Oo, Mark. Ikaw ang ama ng dinadala ko. Nagbunga nangyari sa atin nun. Pero may girlfriend ka na at ayokong makasira ng relasyon. Wala akong pakialam kay Erica. Handa ko siyang hiwalayan para mapanugutan kita, Solen. Doon ka na sa bahay ko, titira mula ngayon. Iniligay ni Mark ang traveling bag sa backseat ng kotse. Natulala na lamang si Solen sa bilis ng pangyayari. Tara na, Solen, sumakay ka na. Sandali lang naman, Mark. Bakit parang biglaan yata ang lahat? Nagpunta ka dito para sabihin sa akin na ikaw ang ama ng dinadala ko. Ngayon na umamin ako. Gusto mong patirhan agad ako sa bahay mo? Dahil gusto ko mabantayan ka. Alam ko wala kang trabaho ngayon kaya saan ka kukuha ng pang-araw-araw mong pagkain at vitamins na dinadala mo? Gusto ko maging healthy ang bata kung isisilang mo siya. Parang may kung anong pumisil sa dibdib ni Solen. Ang sanggol na nasa sa kanyang sinapupunan, ang dahilan kung bakit gusto siyang patirahin ni Mark sa bahay nito. Hindi dahil sa concern ng binata sa kanya. Sa bagay, wala naman na siya. Hindi na kailangan, Mark. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Pasasan ba't matatanggap ako sa mga ina-applyan kong trabaho? Nakaya ko ng 6 na buwan na walang tulong mo. Makakaya ko na titirang 3 buwan na. Mas nakabubuti na huwag ka na magtrabaho, Solen. Hindi makabubuti yan sa'yo at sa dinadala mo. Kaya please lang naman, huwag na matigas ang ulo mo. Sumama ka na sa akin. Napaisip si Solen. Mas mabuti na rin yung sumama siya kay Mark dahil wala na talaga siyang budget. At walang kasiguraduhan ang mga inaplayan niya kung matatanggap ba siya o hindi. Siguro kailangan niyang ibaba ang pride para sa ipinagbubuntis niya. Okay, sasama ako sa'yo. Hindi dahil sa gusto ko, kundi para sa bata. Biglang nagbagong ekspresyon ni Mark pero agad din yung nawala. Binuksan na nitong pinto ng passenger seat kaya pumasok na si Solen. Pumasok naman si Mark sa kabila at pinausad yun paalis. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka, Solen? Bakit inilihi mo? Kung hindi pa kita nakita, hindi ko pa malalaman na buntis ka. Mararamdaman ang hinanakit sa boses ni Mark. Nakatingin lamang si Solen sa labas at pinagmamasdan ng mga nadaraanan nilang gusali. Para saan pa? Hiwalay na tayo, Mark. Kaya kong buhay ng anak ko. Anak ko din yung dinadala mo, Solen. Mabuti na lang, pinaimbestigahan kita kaya nalaman kong katotohanan. Hindi na nakakapagtaka na gawin mo yun. CEO ka at kayang-kaya mo yung gawin. Mapera ka makukuha mo lahat. Kailangan kong gawin yun, Solen, dahil malakas ang kutob ko nun na anak ko yung dinadala mo. At hindi nga ako nagkamali. Anak ko nga. Huwag na tayo magtalo, Mark. Wala rin namang mangyayari kung magsisisihan tayo. Samantala, napatingin naman si Mark kay Solen na mahimbing nang natutulog. Itinabi muna niya ang sasakyan sa gilid ng daan para mapagmasdan ang mukha ng dating katipan. Wala pa rin nagbago sa Solen. Napakaganda mo pa rin hanggang ngayon. Puri ni Mark sa natutulog na dalaga. Hinaplas niya ang pisngi nito. Isa ka rin sa dahilan kung bakit gusto ko manatili ka sa bahay. Dahil hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Hinalikan ni Mark sa noo si Solen. Napatingin siya sa dashboard nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Erica tumatawag. Sinagot niya yon. Mark, where are you? Nagpunta ako sa opisina mo kanina. Sinabi ng sekretarya mo na maaga kang umalis. Magkita tayo ngayon. Erica, next time na tayo magkita. Busy ako ngayon. Lagi ka nalang busy, Mark. Wala ka ng time sa akin. Ano ba yung pinagkakabisihan mo? Baka naman, babae na yan Napatingin si Mark kay Solen. Nakokonsensya siya kasi tama ang sinabi ni Erica. Kaya lang naman niya naging kasintahan ito ay dahil anak ito ng isa sa mga kaibigan ng kanyang ina.
Mark, nandyan ka pa ba? Please tell me nasan ka. Namimiss na kita. I have to hang up now, Erica. Pasensya na pero busy ako ngayon. Magkita na lang tayo sa susunod. Bye. Pinatay na ni Mark ang tawag at ibinalik ang cellphone sa dashboard. Bago pinausad ang sasakyan, tumingin muna siya kay Solen. Nang makarating ng bahay, ginising niya ang dalaga. Solen, nandito na tayo sa bahay. Dahan-dahan na nagmulat ng mga mata si Solen. Lumabas na si Mark at binuksan ang pinto ng passenger seat. Sabay na silang pumasok sa loob ng bahay pagkatapos niyang kunin ang traveling bag sa backseat. Nagtungo sila sa pangalawang palapag ng bahay. Huminto si Mark sa isang pinto at binuksan yon. Ito magiging silid mo, Solen. Huwag kang mag-alala. Maayos at malinis na to. Di ka, pasok ka para makita mo loob. Ang laki ng kwarto, Mark. Baka mamaya, awayin ako ng nobya mo kapag nalaman niyang nandito ako. Anong balak mo? Sasabihin mo sa kanya na, ikaw ang ama ng dinadala ko. Wala siyang pakialam, Solen. Kung kinakailangan na hiwalayan ko siya, gagawin ko. Mapanatag ka lang. Natigilan sa Solen. Kita ni Mark ang pamumula ng pisngi nito. Nag-iwas ito ng tingin. Inatupag ng dalagang traveling bag at inilabas ang laman niyon. Pinagmamasdan lamang niya ito. Pakiramdam ko, nakasira ako ng relasyon, Mark. Nakokonsensya ako. Umupo si Mark sa kama sa tapat ni Solen. Nag-angat ito ng tingin dahilan para magtitigan sila. Wala kang dapat na ikonsensya, Solen. Di ko naman mahal si Erica. Si Ma'am lang may gusto na maging kami. Iiwalayan ko siya, mapanatag lang ang loob mo. Hindi umimik si Solen. Nagpaalam na si Mark na may mahalaga lang na gagawin. Tatalikod na sana siya na magsalita ang dalaga. Mark, salamat. Malaking bagay ito sa akin lalo nga't natanggal ako sa trabaho. Ayoko rin naman na umuwi sa amin dahil tiyak na magiging palamunin lang ako. Wala yun, Solen. Balita bagay lang to. Basta para sa bata gagawin ko. Tumalikod na si Mark kaya hindi niya nakita ang bahid ng lungkot sa mga mata ni Solen. Nang makalabas ng bahay, sumakay na siya ng sasakyan at minaniobra yon patungo sa restaurant kung saan dating nagtatrabaho si Solen. Nang makarating at makapag-park, pumasok na si Mark sa loob. Nilapitan siya ng waitress at binati. Where's your manager? I need to talk to him. Natigilan ng waitress sa kaseryosohan niya. Ganun pa man, ngumiti ito at sinamahan si Mark sa opisina ng manager. Kumatok ang waitress sa pinto. Ilang sandali lang, lumabas ang lalaking manager. Nakangiti itong binati siya at pinapasok sa loob. Naupo si Mark. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Tinanong ng manager kung anong kailangan niya. About what happened days ago. Bakit hindi ko nakikita yung waitress na nakatapon ng tubig sa ex-girlfriend ko? Tinuturing na ni Mark na ex-girlfriend si Erica. Sinabi ng manager na tinanggal na niya sa trabaho ang babae dahil makakapinsala yun sa restaurant. Paano kung ikaw yan tanggalin ko? Yak na hindi makaka-apekto yun sa restaurant dahil hindi ka kawalan at mapapalitan ka. Di na nga kami nagreklamo pero ginawa mo pa rin ang hindi dapat. Ngunit ginawa lamang daw nito kung ano ang tama. Sa tingin mo tamang ginawa mo? Tinanggal mo sa trabaho ang waitress sa buntes at walang ginawang masama. Di ko sinabing tanggalin mo siya, Mr. Manager. At dahil sa ginawa mo, ikaw naman ngayon ang mawawala ng trabaho. Tumayo na si Mark. Akmang aalis na siya nang humarang ang manager sa harapan niya at lumuhod. Nakikiusap na huwag siyang tanggalin ito. Sana naisip mo yan nung tinanggal mo yung waitress. Kailangan niya ng pera para sa kanyang sarili at sa panganak niya. By the way, ako nga man ang ipinagbubuntis niya. Hintayin mo na lang na matanggal ka. Naglakad na palabas ng opisina si Mark. Narinig na lang niya ang pag-iyak nito. May mabuti namang naidulot ang ginawa nito dahil tumira sa kanya si Solen. Pero paano kung mangyari ulit yon? Kawawa ang mga empleyado. Nang makauwi si Mark, naabutan niya si Solen na nakahiga sa sofa at natutulog. Napailing na lamang siya. Ay, alam na nga buntes, diyan pa natulog. Binuhat niya si Solen at dinala sa silid. Nang maihiga sa kamang dalaga, dumilat ito. Nagkatitigan silang dalawa. Kagad siya lumayo dito dahil baka kung anong isipin ni Solen. Nakita kitang natutulog sa sofa at hindi komportable ang ayos mo. Kaya dinala kita dito sa kwarto para maging komportable ka. Salamat, Mark. Nagbabasa kasi ako ng libro kanina. Nakatulugan kong pagbabasa habang nakahiga.
Saan ka pala galing? May nasikaso lang ako. Ano palang gusto mong ulam para sa hapunan? Kahit ano, hindi naman ako maarte. Ikaw, anong gusto mong ulam? Ako na lang sana magluluto para naman nakakatulong ako. Naalala ni Mark ang mga pagkain na niluto nito nung sila pa. Hindi maitatanggi na magaling magluto si Solen. Sabi mo yan di na ako tatanggi. At saka namimiss ko na rin ang luto mo. Hindi nakapagsalita si Solen. Tumango na lamang ang dalaga at nagpaalam na pupunta ng kusina. Nang makalis ito, hindi maiwasang mapangiti ni Mark dahil maayos ang pakikitungo sa kanya ni Solen. Gusto kong maging maayos tayo ulit, Solen. Para sa dinadala mo. Samantala, hindi maiwasang mapangiti ni Solen habang kumukuha ng gulay sa ref. Wala pa ring nagbago sa binata. Hindi niya akalain na ganito ang magiging plot twist ng buhay niya. Masaya siya. Tiyak na magugustuhan ni Mark ang lulutuin ko. Paborito ba naman niya ito? Nagsimula na maghiwa ng gulay si Solen. Natigilan siya ng maramdaman ang hininga ng binata sa kanyang batok. Napalunok siya nang marinig ang boses ni Mark. Pwede ba akong tumulong para mabilis ka matapos? Oo naman, pwedeng-pwede kang tumulong. Ikaw na lang maghugas ng mga binalatan kong gulay. Kinuha ni Mark ang mga yon at hinugasan yon. Napatitig na lamang siya sa malapad na likod ng binata. Nagsimula na siyang magluto. Nasa likod lamang niya si Mark at pinagmamasdan ang ginagawa niya. Ang bango ng niluluto mo, Solen. Amoy palang ulam na. Tiyak na mapaparami ang kakainin nito. Biro ni Mark. Natawa naman siya na mahina. Bolero ka talaga kahit kailan. Totoo namang masarap ka magluto. Isa nga rin yan sa nagustuhan ko. Napakagatlabi na lamang si Solen. Nang matapos magluto, tinulungan siya ni Mark na maghanda ng pagkain sa mesa. Nang gabing yun, wala silang pinag-usapan kundi ang tungkol sa kanilang anak. Iyon na yata ang pinakamasayang hapunan niya. Ako na maghuhugas ang pinagkainan. Magpahinga ka na, Solen. Salamat sa masarap na hapunan. Ngumiti si Solen at nagpaalam na magtutungo na sa silid. Kinabukasan, maagang nagising si Mark para sanay siyang maganda ng almusal. Ngunit naabutan niya doon si Solen na naglalapag ng almusal sa mesa. Napatingin ang dalaga sa kanya. Nagluto na ako ng almusal at panghalian mo. Nakangiting sabi ni Solen. Pinati ito ni Mark at naupo sa mesa. Bakit ikaw nagluto? Dapat ako na lang sana para naman may parte ako dito sa bahay. Natatawa niyang sabi. Ano ka ba? Ayos lang yon. Masaya ako na pinagluluto kita. Sabay na tayong kakain ng almusal, Solen. Naupo na si Solen sa tapat niya at nagsimula na silang kumain. Masaya ako na mabait ka na sa akin. Hindi gaya nung pumunta ako sa apartment mo na napakasungit mo. Natatawang komento ni Mark. Tumingin sa kanyang dalaga. Hindi niya tuloy maiwasang titigan ng singkit itong mata. Siguro dahil mag-ex tayo. May pinagsamahan tayo, di ba? Bakit kita susungitan Ikaw yung nagpatira sa akin. At walang mayayari kung aawayin kita. Masaya ako dahil maayos ang samahan natin ngayon. Ngumiti lamang si Solen at niyaya na siyang kumain na. Iyon na yata ang pinakamasayang agahan ni Mark. Nakausap mo na ba si Erica? Kakausapin ko pala siya mamaya, Solen. Napatango na lamang si Solen. Ayaw kitang pigilan na hiwalayan siya. Choice mo yan Ikaw at ang anak natin ang pinili ko, Solen. Nang matapos kumain, nagpaalam na si Mark na maliliko. May meeting pa kasi siya. Sige, ire-ready ko lang yung tanghalian mo. Dito ako magla-lunch, Solen. Ipainit mo na lang mamaya yung niluto mo. Gusto kitang kasabay kumain. Nakangiting sabi ni Mark. Napangiti naman si Solen. Lumapit siya sa dalaga at hinalikan ito sa noo. Naramdaman niyang natigilan ito. Nagpaalam na siya at lumabas na ng kusina. Nang nasa sasakyan na si Mark, hindi niya maiwasang mapangiti dahil ramdam niyang may epektong ginawa niyang paghalik kay Solen. Malaki ang posibilidad na mahal pa rin niya ako. Nang makarating ng kumpanya, dumiretso na si Mark ng kanyang opisina at ginawa ang kanyang trabaho. Ganado siyang magtrabaho ng araw na yon. Inspirasyon niya si Solen at ang magiging anak nila. Gagawin ko lahat para bumalik ang pagmamahal ni Solen sa akin. Bulong ni Mark sa kanyang sarili. Ramdam niya na may epekto siya sa dating kasintahan.
pero gusto niyang makasiguro na babalik ang pagmamahal nito sa kanya. Bandang 9:00, kasalukuyan niyang nire-review mga files ng mga departamento nang pumasok ang kanyang sekretarya. Yes, Ellen, may kailangan ka? Ngunit bago pa man makasagot ang sekretarya, pumasok na si Erica. Pinigilan nito ang babae pero itinaas ni Mark ang kamay. Go back to your work, Ellen. Ako nang bahala dito. Tumango si Ellen at lumabas ng opisina bago isinara ang pinto. Nakakuyom ang kamao ni Ellen. Masama ang tingin sa kanya at nagtataas baba ang dibdib. Simula nung naroon na sa bahay si Solen, hindi na niya kinakausap ang babae. Anong ginagawa mo dito, Erica? Busy ako kaya. Busy? O baka may pinagkakabisihan kang babae? Mark, tawag ako ng tawag sa'yo pero hindi ka makontak. Iniiwasan mo ba ako? Sigaw ni Erica. Huminga ng malalim si Mark at tinignan ng seryoso ang babae. Ayoko na, Erica. Maghiwalay na tayo. Ayoko magpanggap na gusto kita dahil ang totoo, napilitan lang akong ligawan ka dahil yun ang gusto ni Mama. Kaya please, tigilan mo na ako. Baka kahanap ka pa ng lalaki na magmamahal sa'yo ng totoo. Kahit buntis ako sa anak mo, hindi mo paninindigan ang dinadala ko kahit ikaw ang ama. Alam kong hindi akin ang ipinagbubuntis mo, Erica. Ikaw lang boyfriend ko, Mark. Kaya sa'yo yung pinagbubuntis ko. Kaya panindigan mo to. Kung hindi, sasabihin ko to kila tita. Sigaw ni Erica at nagmamadaling umalis ng opisina. Si Mark naman ay napabuntong hininga na lamang habang napapailing. Kahit magsumbong siya kay Ma'am, decided na akong hiwalayan siya. Ipinagpatuloy na ni Mark ang trabaho. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil uuwi siya mamaya para makita si Solen. Nang sumapit ang 11:30 ng umaga, nagmamadaling umuwi na si Mark. Pagdating, naamoy niyang mabangong aroma ng ulam na niluluto ni Solen. Ang sarap naman yan. Puri ni Mark na makapasok siya sa loob ng kusina. Napalingon sa kanya si Solen. Samantala, hindi maiwasang bumilis ang tibok ng puso ni Solen nang marinig ang boses ni Mark. Lumingon siya at nakita ang guwapong mukha ng binata. Ah, nandito ka na pala. Akala ko mamaya pang uwi mo kaya ngayon lang ako nagluto. Lumapit si Mark sa kanya at tinignan ang niluluto niya. Beef steak at menudo. Napapikit pang binata nang maamoy ang kanyang niluluto at sabay sabi ng masarap. Ayos lang. Kahit anong oras naman pwede akong pumasok. Tsaka huwag ka masyadong magpagod lalo't malaki na ang diyan mo. Every weekend nandito naman yung tigalinis ko kaya hindi mo kailangang makikilos. Ngumiti si Solen. Napaka-maalalahanin talaga ni Mark. Wala talagang nagbago dito. Siya lang talaga tong kailangan na lumayo para sa ikabubuti nito. Salamat, Mark. Tapusin ko lang tong niluluto ko. Mabuti pa magbilis ka na. Natigilan si Solen nang halikan ng binata ang tuktok ng kanyang ulo. Ayun na naman ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang makaalis si Mark, huminga siya ng malalim. Ay, puso, kumalma ka. Pwede? Patapos na si Solen na magluto nang pumasok si Mark at tulungan siya sa paghahanda ng pagkain sa mesa. Nang matapos, sabay na silang kumain. Ang sarap ng luto, Solen. Pwede ka na magpatayo ng restaurant sa akin na puhunan. Biro ni Mark. Natawa naman siya sa sinabi nito. Samantala, sa labas ng bahay ni Mark, may nakaparadang sasakyan na ang sakay ay si Erica. Mahigpit ang hawak nito sa manibela ng sasakyan. Tsak na may binabahay na babae si Mark dito sa bahay niya na to. Napatingin si Erica sa sasakyan na kalalabas na. Sasakyan yon ni Mark. Nang masigurong malayo na yon, bumaba na siya ng sasakyan at nagtungo sa gate tsaka nag-doorbell. Ilang sandali lang, bumukas yon. Tumambad sa harapan niya ang isang babae. Nagsalubong ang kilay ni Erica nang mamukhaan ito. Ang babae na nakatapon ng tubig sa kanya sa restaurant. Naningkit ang mga mata ni Erica. Erica, anong ginagawa mo rito? Yes, ako nga si Erica, ang girlfriend ni Mark. At anong ginagawa mo rito sa bahay niya? Siguro, nilandi mong boyfriend ko kaya nandito ka. Sa kabilang banda, nagsalubong ang kilay ni Solen sa sinabing yon ni Erica. Hindi siya papayag na pagbintangan siya. Pinayagan niya ito noong sa restaurant pero ngayon, hindi na. Hindi ko nilandi si Mark, Erica.
FYI, siyang ama ng ipinagbubuntis ko. Matapang na sagot ni Solen. Natawa ng malakas si Erica. Lumapit ito na may naniningkit na mata. Akmang sasampalin si Solen pero nahawakan niyang kamay ng babae. Kung akala mo masasaktan mo ko, hindi. Hindi na mangyayari yan. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo kung bakit iniwan ka ni Mark? Sa pagkakaalam ko, hindi ka niya mahal. Tanggapin mo na lang yon, Erica. Palaban na sabi ni Solen. Pabalian niyang binitiwan ng kamay ni Erica. Nanginig ang kamay ng babae at halos magngit-ngit ang ngipin nito. Buntis ako at si Mark ang ama. Sa tingin mo, tatanggapin niya ng ina niya? Hindi, dahil ako ang gusto nila para sa kanilang anak. Kapag ikaw makakatuluyan ni Mark, tiyak na hindi ka nila matatanggap. Umalis ka na, Erica. Kami ang magpapasya ni Mark sa buhay namin. Huwag kang manggulo dito. Seryosong sabi ni Solen. Dinuro siya ni Erica. Tandaan mo to, hindi pa tayo tapos, Solen. Aakin lang si Mark at babalik siya sa akin. Sigaw ni Erica at umalis na. Napabuntong hininga na lamang siya at sinara ang gate. Kailangan nilang mag-usap ni Mark mamaya. Pagdating ni Mark ng bahay, sinalubong siya ng halik sa noo ng binata. Kumusta ang araw mo? Nagpunta dito kanina si Erica. Mukhang sinubaybayan ka niya kaya alam niyang nandito ka. Magbihis ka na muna at pag-usapan natin mamaya. Nagsalubong ang kilay ni Mark. Tumango ang binata at nagpaalam na magbibihis lang. Bumalik naman si Solen sa kusina para ituloy ang pagluluto. Nahigit niyang hininga nang maramdaman ang kamay ni Mark na pumalibot sa kanyang bewang. Hinilikan nito ang kanyang batok dahilan para mapapikit si Solen. Ano mga sinabi ni Erica sa'yo, Solen? Sinaktan ka ba niya? Nag-aalalang tanong ni Mark. Bumuntong hininga siya. Muntik na niya akong saktan. Buti na lang nahawakan kong kamay niya. Sinabihan akong malandet buntis siya at ikaw ang ama ng dinadala niya. Talagang sinasagad ni Eric ang pasensya ko. Maniwala ka, Solen. Hindi ko anak ang pinagbubuntis niya. Naniniwala ako sa iyo, Mark. Alam ko nagsasabi ka ng totoo. Ayokong kunin ka sa akin ni Erica. Mahal kita. Pagtatapat ni Solen sa nararamdaman, napaawang ang labi ni Mark hanggang sa ngumiti ang binata. Akala ko hindi mo ko mahal. Kaya ginagawa kong lahat para bumalik ang nararamdaman mo sa akin. Hindi ko sasayangin to, Solen. Simula nang iparamdam mo sa akin ang halaga ko at kung paano mo ko asikasuhin, unti-unting bumalik ang pagmamahal ko sa'yo. Baka nga mahal pa rin talaga kita. Natulog lang yun at muling nagising na. Magtagpo ulit tayo. Lumapit sa kanya si Mark at hinawakan ng kanyang kamay at bahagyang pinisilyon. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil muli niyang pinagtagpo ang landas nating dalawa. Siguro dahil gusto niyang ituloy natin ang naudlot nating relasyon. Kaya lalaban ako. Ipaglalaban kita. Hindi na ako papayag na iwan mo ulit ako. Napangiti na lamang si Solen hanggang sa dahan-dahan na ilapit ni Mark ang labi sa kanyang labi. Napapikit na lamang siya at dinamang halik ng binata nang tuluyan ng maglapat ang kanilang labi. Ang halik na nagpapawala sa katinuan niya. Pinagdikit ni Mark ang kanilang noo nang maghiwalay ang labi nila. Mahal na mahal kita, Solen. Mahal na mahal din kita, Mark. Niyaya na niya si Mark na kumain. At habang kumakain, pinag-usapan nila ang kanilang naging samahan noon at ang mga plano nila sa hinaharap. Absent ako bukas, Solen. Babantayan kita. Baka bumalik si Eric at baka hindi sampalang ibigay sa'yo na makapekto sa bata. Hindi mo naman kailangang umabsent. Kaya ko sarili ko. Titignan ko muna yung CCTV at kung siyang nasa labas, hindi ko bubuksan ang gate. Pero Solen. Nahinto sa pagsasalita si Mark nang tumunog ang cellphone nito. Dinampot nito ang cellphone sa mesa at sinagot ang tawag. Pabulong na sinabi ng binata na ang ina nito ang tumatawag. Ini-loudspeaker ni Mark ang tawag para marinig niyang sasabihin ng Gina. Ma'am, napatawag kayo. Ano pong kailangan niyo? Ano tong sinasabi sa akin ni Erica na? Nakipaghiwalay ka sa kanya dahil sa ibang babae. Anak, buntis si Erica at ikaw ang ama. Ma'am, wala na kami ni Erica. Alam mo noon pa man na hindi ko siya mahal. Ikaw lang may gusto na maging kami. Hindi ko siya mahal at kailanman hindi ko siya matututunan na mahalin. May mahal akong iba. Si Eric ang gusto ko para sa iyo, Mark. Huwag mo akong susubukan. Pupunta ako dyan. Sinabi mo pa na hindi mo anak ang ipinagbubuntis niya. Ikaw lang boyfriend niya, Mark. Malaking kahiyan to kung hindi mo siya paninindigan.
Alam kong hindi ko anak yon, Mama. Hindi ko alam kung kaninong anak yon. Please, Mama, wag mo hayaan na paikutin niyang ulo mo. Hindi na nagsalita ang ina ni Mark na si Venus. Napailing na lamang siya tumingin kay Solen na may bahid ng lungkot ang mga mata. Hinawakan niyang kamay ng kasintahan. Ilalaban kita, Solen. Hindi ang nanay ko magpapasya para sa ating dalawa. Walang sino man na makakapaghiwalay sa atin. Magtiwala ka lang sa akin. Hinalikan ni Mark ang kanyang noo. Nang matapos kumain, nagpasya na silang matulog para makapagpahinga. Si Solen ay hindi makatulog dahil sa samot-saring nasa isip. Napabuga na lamang siya ng hininga. Bahala na. Basta wag lang idadamay ang kumpanya para paghiwalayin kami. Dahil alam ko kung gaano kamahal yun ni Mark. Kinabukasan, hindi nga pumasok si Mark lalo't pupunta sa Venus doon. Pagkatapos ng tanghalian, dumating si Venus kasama si Erica na may malapad ang ngiti sa labi na para bang nanalo sa loto. Mama, bakit kasama mo si Erica? Di ba sinabi ko naman sa inyo na kayo lang pupunta dito? Naiinis na sabi ni Mark. Tinignan si Solen ni Venus mula ulo hanggang paa. Dapat lang nakasama ko siya, Mark. Hiwalayan mong babaeng yan. Si Eric ang panindigan mo dahil siyang gusto kong maging manugang at hindi siya. Mali natin hindi mo pala anak yang dinadala niya. Nagpantingan tenga ni Solen sa panginsulto ni Mark. Okay lang na pagsalitaan siya ng hindi maganda. Pero yung magsabi ito ng kasinungalingan ay hindi niya tanggap. Lumapit si Solen sa ginang pero may malaking distansya sa pagitan nila. Hindi ko yata matanggap yung sinabi niya na hindi anak ni Mark ang ipinagbubuntis ko. Hindi ko gawain yun. Anak niyang dinadala ko. Kahit pa ipa-DNA test pa ngayon mismo. Matapang na sabi ni Solen. Nagsalubong ang kilay ni Venus. Si Erica naman ay nagtaas ng kilay. Lalapit na sanang ginang pero humarang si Mark. Hinayaan ko makapasok sa bahay ko si Erica, Mama, dahil may respeto ako sa inyo. Pero hindi ako magdadalawang isip na kalad ka rin ka kung sasaktan mo sa Solen. Ano bang pinakain ng babae niyan sa'yo at ganyan mo na lang siya ipinagtanggol? Ginayuma ka niya, no? Sigaw ni Venus. Nanlalakit na lilisik ang mga mata ng ginang. Pero hindi siya matatakot dito. Kapag kasama niya si Mark, alam niyang hindi siya masasaktan nito. Hindi kailangan na gayumahin ako ni Solen, Mama. Mahal ko siya noon pa man at hindi yun nagbago. Kung noon pinaghiwalay niyo kami pero ngayon hindi na mangyayari yun. Maninindigan ako sa relasyon namin. Talaga? Paano kung sabihin ko na kukunin kong kumpanya at papalitan kita bilang CEO? Alam natin kung gaano mo kamahal ang kumpanya, Mark. Nakangising sabi ni Venus. Kunin niyo kung gusto niyong kunin, Mama. Wala akong pakialam. Basta mahalaga sa akin si Solen sa kahit anong bagay. May savings ako at pwede ako magtayo ng negosyo. You are out of your mind, Mark. Hindi mo na iniisip ang mga sinasabi mo. Talagang pinaikot ka na ng Solen na yan. Umalis na kayo rito, Mama. Tapos ng usapan natin. Please, wag niyong hintayin na tatawag pa ako ng pulis para ipakaladkad kayo palabas ng bahay. Itinatakwil mo na ako dahil nandiyan sa babae na yan. Ako ang iyong ina na palaki sa'yo. Hindi ko akalain na kaya mo akong bastusin dahil lang sa babae na yan. Lumuluhang sabi ni Venus. Hindi kita binabastos, Mama. Ang gusto ko lang hayaan niyo akong magdesisyon para sa sarili ko. Hindi na ako bata. Hindi na ako yung Mark na sumusunod lagi sa gusto niyo. May paninindigan na tugon ni Mark. Hinawakan ng binatang kamay niya at pinalis ulit ang dalawa. Walang nagawa sina Venus at Erica kundi ang umalis. Humarap sa kanya si Mark. Gusto ko lang humingi ng tawad sa inasal ni Ma'am Solen. She's manipulative. Gusto niya siya lagi yung sinusunod. Ganon talaga siguro kapag hindi ka gusto. Paano kung totohanin yung sinabi na kukunin ng kumpanya sa'yo? Papalitan ka bilang CEO. Ang usapan kasi namin, ililipat niya sa pangalan kong kumpanya kapag pinakasalan ko si Erica. Kaso hindi ko siya mahal. Ayoko siyang pakasalan. Ikaw ang gusto kong pakasalan, Solen. Napakagatlabi si Solen. Hidalikan siya sa noo ng kasintahan. Pero ng mga sandaling yon ay kailangan niyang magdesisyon. Kinagabihan, habang nakahiga sa kama, hindi maiwasang titigan ni Solen ang natutulog na si Mark. Mahal kita, Mark. Pero ayoko nang dahil sa akin ay mawala sa iyong lahat, lalo ng kumpanyang matagal mo nang pinaghirapan.
Malungkot na sabi ni Solen kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Kinabukasan, nang makaalis si Mark, nagsimula ng mag-empake si Solen. Nang matapos, napaupo siya sa kama at tinitigan ng travel bag. Kanina'y nakausap na ni Solen ang tiyahin na doon na muna siya tutuloy pansamantala. Hindi kasi pwede na uuwi siya sa kanila dahil tiyak na pupuntahan siya doon ni Mark. Napahima siya sa kanyang maumbok na tiyan. Pasensya ka na anak ha. Kailangan kong gawin to para kay Papa. Ayoko mawala sa kanyang pinakamahalaga sa kanya. Pagkausap ni Solen sa sanggol na nasa sa kanyang sinapupunan. Huminga si Solen ng malalim bago tumayo at hinilang binitbit ang travel bag palabas ng bahay. Lumabas siya ng bahay at pumara ng pampasaherong tricycle at nagpahatid na sa terminal ng bus. Matapos makapagbayad, sumakay na si Solen. Paalam Mark. Sana, maintindihan mo kung bakit ko ito ginawa. Nang umusad ang bus, alam niyang ginawa ni Solen ang tamang desisyon, pero sobrang nasasaktan siya. Samantala, katatapos lang ng meeting ni na Mark at ng kanyang mga board members nang maisip niyang tawagan si Solen para kamustahin at sabihin ang gustong ulam para sa tanghalian. Nagsalubong ang kilay ni Mark nang hindi mag-ring ang cellphone ng kasintahan. Baka nakapatay ang cellphone niya. Magkikita naman kami mamaya at kahit anong luto naman ang lutuin niya, gusto kong kainin. Pero bakit bigla siyang nakaramdam ng kaba? Hindi yun pinansin ni Mark. Nagtungo na si Mark sa opisina at ginawa na ang trabaho. 11:45, umuwi na siya. Pagdating ni Mark, nagtaka siya dahil hindi bukas ang pinto. Kadalasan bukas yun. May pinuntahan kaya si Solen? Pero saan naman kaya? Tanong ni Mark sa sarili. Pumasok si Mark sa loob at tinawag ang pangalan ng dalaga, pero wala siyang nakuhang sagot. Bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa kaba. Nagtungo siya sa kusina pero wala doon si Solen. Umakyat siya sa itaas at binuksan ang CR. At ang kanilang silid pero wala doon ang dalaga. Nanlulumong napaupo si Mark sa kama. Saan ka nagpunta, Solen? Bakit mo ko iniwan? Nanlulumong tanong ni Mark. Tinawagan niyang kasintahan pero hindi pa rin yon nagre-ring. Napatingin si Mark sa bedside table. May letter doon. Kinuha niya yon at binasa. Hindi pwede to. Nilikot ni Mark ang liham kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na iiwan siya ni Solen. Hindi man lamang siya hintay na gumawa ng paraan para lutasin ang problema. Naisip niya baka nalilito ito. Nagpagpasya niyang puntahan ang dalaga sa probinsya. Hindi ko hayaan na iwan mo ko, Solen. Ilalaban ko ang relasyon natin lalo na't may anak tayo. May paninindigan na sabi ni Mark. 1 oras at kalahati ang biyahe ni Mark bago nakarating sa baryo ng dalaga. Ito ang 2 beses na nakatapak siya doon. Nang makarating sa bahay ni Solen, lumabas si Mark ng sasakyan at kumatok sa gate na baka. Ilang sandali lang, binuksan yon ng isang gina. Kagad siyang namukaan ng ina ni Solen. Pinatuloy si Mark sa loob. Tita, nandito ba si Solen? Gusto ko po siya makausap. Umalis siya sa bahay at nagbaka sakali na baka nandito siya. Dahil walang alam ang ginang, nagpa siya si Mark na ikuwento lahat ng mga nangyari na mga nagdaang araw. Balak na rin sana niyang puntahan ang magulang ni Solen para kunin ang kamay nito at pakasalan. Alam na rin ng mga ito na nagkabalikan sila. Akala ko ba'y okay na kayo? May problema pala kayong pinagdadaanan. Ngunit Mark, wala dito si Solen. Hindi ko alam kung nasan siya. Wala po ba kayong alam na pwedeng puntahan ni Solen, tita? Nag-aalalang tanong ni Mark. Umiling ang gina. Nawala na ng pag-asa si Mark lalo't hindi niya makontak si Solen. Nagpaalam na siya dito matapos siyang pameryendahin. Huminto si Mark sa daan at hindi napigilan ng umiyak. Masamang loob niya na iniwan siyang muli ni Solen. Nagtungo siya sa isang hotel para doon muna magpalipas ng araw at gabi. Sa kabilang banda naman, kararating lang ni Solen sa bahay ng kanyang tiyahin na si Josie. Sinalubong siya ng ginang ng yakap at pinapasok sa loob. Pasensya na kayo tita kung kailan ko muna manatili dito. Kailangan ko po kasi. Huwag kayong mag-alala, may ipon ako at pwede akong tumulong sa tindahan niyo.
Sinabi ng ginang na ayos lamang na manatili siya doon, pero pinayuhan siya na hindi magandang naging desisyon niya, lalo't malapit na siya manganak. Naikwento kasi niya ang sitwasyon dito. Kailangan niya magsabi ng totoo dahil hindi niya kaya magsinungaling sa mga taong tumutulong sa kanya. Alam ko po pero ayoko maging hadlang sa pangarap niyang mapa sa kanyang kumpanya, tita. Sinabi ni Josie na siya pa rin daw ang masusunod. Pero pag-isipan niyang mabuti ang desisyon niya dahil kawawa ang bata kung sakali. Tumango naman si Sule. Pag-iisipan ko, tita, pero sa ngayon, gusto ko munang manatili dito sa inyo. Tumango si Josie at sinabing huwag siyang mahihiya, lalo at dalawa lamang sila ng pinsan niyang si Joey ang naroon. Nagtungo si Solen sa kwartong inilaan para sa kanya para ayusin ang kanyang mga gamit. Nang matapos, nahiga siya sa kama at napatitig sa kisame. Tama bang ginawa ko na umalis sa buhay ni Mark? O baka naging makasarili ako? Sa kabilang banda, kinabukasan ay umuwi na si Mark. Kailangan niyang magtrabaho. Hindi pwedeng malugmok siya sa kalungkutan. Kailangan niyang magpatuloy sa buhay. Pagpasok niya ng gusali, binati siya ng mga empleyado na madalas nilang ginagawa pero tumango lamang siya. Wala siya sa mood. Ellen, huwag kang magpapapasok ng kahit na sino sa opisina ko. Ayoko munang tumanggap ng bisita. Utos ni Mark na itinango naman ni Ellen. Nang makapasok sa opisina, itinuuna ni Mark ang sarili sa trabaho para hindi maisip sa Sule. Nagtrabaho siya ng magdamag at lumabas lang ng opisina ng bandang 5:00 ng hapon. Hindi siya kumain dahil wala siyang gan. Pag-uwi ng bahay, naabutan niyang ina sa salas na prenteng nakaupo. Tumayo agad ito na makita siya. Anak, mabuti naman at umalis sa Solen. Wala na magiging hadlang sa inyong dalawa ni Eric. Dahil dyan, hindi ko na kukunin ang kumpanya sa'yo. Mabuti naman at nakaramdam siya. Masaya na kayo ngayon, ma'am, na umalis ang babaeng mahal ko dahil sa gusto nyo, na nagsakripisyo siya para sa akin. Anak, si Eric ang nararapat para sa'yo. Akmang hahawakan ni Mark ang kanyang ina pero lumuyo siya dito. Nakita niyang pagdaan ng kirot sa mukha ng Gina. Please, mama. Ayoko muna makipag-usap ngayon. Umalis na kayo ngayon din. I will settle your marriage with Erica. Matututunan mo ring mahalin siya. Trust the process, anak. Pwede mo namang sustentuhan ang anak mo kay Solen. Magiging ama ka pa rin sa ipinagbubuntis niya. Hindi ko kayang turuan ng puso ko kung sinong gugustuhin nito, mama. Simulat sa pola, alam niyong hindi ko magugustuhan si Erica. Pagkasabi niyon ay umakyat na si Mark ng hagdan at nagtungo sa kanyang silid. Sa kabilang banda, nasa bahay si Erica at kausap ang kaibigan nito sa telepono. Pinag-uusapan nilang pagbubuntis niya. Ngunit hindi napansin ni Erica ang pagdating ng isang tao. Nasa salas kasi siya at nakabukas ang pinto. Grabe sis, hindi ko akalain na mauuto ko sila lalo na si Tita Venus. Alam mo naman na gustong-gusto niya ako para kay Mark, diba? Akalain mo yon? Si Mark ang magiging ama ng dinadala ko eh. Hindi naman siyang nakabuntis sa akin. Natatawang sabi ni Erica sa kausap nito. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Napatingin si Erica doon. Binundol ng kabandibdib dahil baka narinig ang pinag-usapan nila ng kaibigan. Wait sis, nandito ang future mother-in-law ko. Pinatay na ni Erica ang tawag at lumapit sa ginang. Bumilis ang tibok ng puso niya na makita kung gaano ito kaseryoso. Kanina pa po kayo dyan, tita? Tanong ni Erica. Sinusubukan na pakalmahin ang sarili dahil sa bilis ng tibok ng puso. Naningkit ang mga mata ni Venus. Napanunok si Erica sa ginawang iyon ng Gina. Oo, kanina pa ako nariyan. At narinig ko sinabi mo na hindi anak ni Mark ang dinadala mo. So, totoo pa lang sinasabi ni Mark na hindi sa kanyang dinadala mo. Niloko mo ko, Erica. Pinaikot mong ulo ko! Tita, I'm sorry. Please maawa ka sa akin. Ayaw akong panagutan. At gusto mo si Mark maging ama ng anak mo na hindi naman niya kadugo. You're out of your mind, Erica. Pinagkatiwalaan kita. Ipinagtanggol kita kay Mark pero lahat pala yun ay puro kasinungalingan. Paano mo nagawa to sa amin? Lumuhod si Erica kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na mawawala ng saysay ang lahat ng plano niya. Napaka-careless niya.
Patawarin niyo ako, tita, please. Hindi ko to sinasadya. Pangako po, magiging masaya po si Mark sa akin. Hindi siya magiging masaya sa'yo dahil sinungaling ka. Pinalayas ko pa si Solen dahil ikaw ang gusto para kay Mark pero ikaw pala tong maloloko. Magmula ngayon, tinatapos ko ng ugnayan nating dalawa, Erica. Wala akong pakialam kahit magalit sa akin ng mom mo dahil ikaw tong nagkamali. Pagkasabi niyo ni Venus, lumabas na ito ng bahay. Napahagulgol naman si Erica. Sa kabilang banda, kasalukuyan na nagkakape si Mark sa balkonahe ng kanyang bahay habang nasa harap ang kanyang laptop. Malayo ang tingin. Pinili niyang doon muna magtrabaho dahil wala siya sa mood pumunta ng opisina. Sinubukan niyang idaya lang numero ni Solen. Nagbabaka sakali na mag-ring yun. Napatayo siya ng mag-ring yun at marinig ang boses ng dalaga sa kabilang linya. Mark, patawad. Patawad kung iniwan kita. Patawad kung naging duwag ako. Anda kitang patawarin ng paulit-ulit, Solen. Nasaan ka ba? Pupuntahan kita. Hindi na kailangan, Mark. Ako na lang ang pupunta dyan, Mark. Ako naman tong umalis. Parang tatalo ng puso ni Mark sa sobrang saya. Akala niya sumuko na ng tuluyan sa Solen. Dahil balak na talaga niyang ipahalughog ang Luzon, makita lamang ito. Ihintayin kita, Solen. Nang matapos ang tawag, hindi maiwasang mapangiti ni Mark. Biglang may nag-doorbell kaya bumaba siya at binuksan ang gate. Si Venus ang nasa labas. Namumula mga mata ng ina. Ma'am, bakit kayo nandito? At bakit mugto ang mata niyo? Nag-aalalang tanong ni Mark. Oo, masama ang loob niya sa ina dahil sa pagmanipula nito sa kanyang buhay. Pero ina pa rin niya si Venus at umaasa si Mark na magbabago ang ginang. Niyakap siya ng ina at humagulgol sa kanyang balikat. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil gumawa ako ng desisyon na alam kong pagsisisihan mo bandang huli. Mabuti na lang at nalaman kong totoo. Umiiyak na sabi ni Venus. Hinawakan ni Mark ang kamay ng ina at niyayang pumasok sa loob ng bahay. Nang makapasok, binigyan niya ng isang basong tubig si Venus. Nawala na rin kahit na papanong galit ni Mark dahil babalik na sa kanya si Solen. Ma'am, ano nangyari? Ano yung totoo na nalaman niyo? Nag-aalalang tanong ni Mark. Huminga ng malalim si Venus. Hindi mo anak ang ipinagbubuntis ni Erica, Mark. Narinig ko mismo sa kanyang bibig ang katotohanan. Naging mabait ako sa kanya pero puro kasinungalingan lang pala ang lahat. Alam ko na hindi ako ang ama ng ipinagbubuntis niya. Gumagamit ako ng protection kapag may nangyayari sa amin. Tao lang nagkakamali. Ibig sabihin, nagloko siya habang kami pa. Hinawakan ni Venus ang kamay niya. Makikita sa mukha ng ginang ang labis sa pagsisi. Nahihiya ako sa iyo lalo na kay Solen. Wala akong kwentang ina. Mama, mali ka talaga na ipilit mo ko kay Erica. Pero wala namang perpekto dahil talagang gusto mo siya. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko talaga kaya magustuhan si Erica. Pinakasamahan ko lang siya. Ngayon nababalik na si Solen. Humingi ka ng tawad sa kanya. Oo, hihingi ako ng tawad, anak. Babalik na siya rito? Tanong ni Venus. Umaliwanas bigla ang mukha ng ginang. Yes, Mama. Babalik na siya rito. Malalaman natin kapag nandiyan na siya. Ngayon na alam niyo na hindi ko anak ang pinagbubuntis ni Erica. Siguro naman siya nang gusto niyang maging manugang. Oo naman, anak. Basta sa kanya ka masaya. Lumipas ang 2 araw. Dumating si Solen. Nasa bahay lamang si Mark noon para hintayin ang kasintahan. Nang makita sa CCTV na si Solen ang nasa labas ng gate, nagmamadaling binuksan niya yun. Nang makita ang dalaga sa labas, niyakap ni Mark ito na mahigpit. Namiss kita, Solen. Sobrang namiss kita. Emosyonal na sabi ni Mark at pumasok sila sa compound. Sa kabilang banda, hindi maiwasang tumulo ang luha ni Solen. Napakabait ni Mark dahil sa kabila ng ginawa niya ay welcome pa rin siya sa bahay nito. Hanggang sa tuluyan na siyang naiyak. Sorry kung umalis ako. Sorry kung iniwan kita. Sorry kung mahina ang loob ko. Patawad, Mark. Humiwalay si Mark sa pagkakayakap sa kanya at pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Shh! Huwag ka nang umiyak dahil nasasaktan ako kapag nakikita kitang nasasaktan. Minsan, nakakagawa talaga tayo ng desisyon na akala natin makakabuti sa iba pero hindi pala. Nang sandaling yun,
Si Solen ang humalik kay Mark. Tinugon naman yon ng binata ng buong pagsuyo at pagmamahal. Gusto kang makausap ni Mama. Nasa loob siya ngayon at hinihintay ka. Nakangiting sabi ni Mark. Bumilis ang tibok ng puso ni Solen. Alam niyang hindi siya tanggap ni Venus. Pumasok na sila sa loob ng bahay. Naabutan ni Solen ang ginang sa salas. Napatayo ito na makita siya. Niyakap siya na mahigpit ni Venus na ikinatigil ni Solen. Patawarin mo ako, Solen. Patawarin mo ako kung hindi magandang pakikitungo ko sa iyo. Naging bulag ako. Nalaman ko na hindi anak ni Mark ang ipinagbubuntas ni Erica. Niloko niya ako. Umiiyak na sabi ni Venus. Kitang-kita sa mukha ng ginang ang pagsisisi. Hinawakan ni Solen ang kamay ni Venus at bahagyang pinisil. Naunawaan ko na talaga. Gustong-gusto niya si Erica para kay Mark. Marahil, gumawa ng paraan ng Diyos para ipakita sa iyo totoo. At kahit man gusto niya si Erica na ipakasal kay Mark, hindi ako papayag dahil ako dapat ang pakakasalan niya. Salamat dahil hindi mo binitiwan si Mark. Kaya nasa iyo ang basbas ko. Ngumiti si Solen at napatingin kay Mark. Masaya siya dahil hindi nagtanim ng sama ng loob ang kasintahan sa ina. Nagkatinginan sila. Ngumiti si Mark. Masaya si Solen. Alam niyang wala nang magiging hadlang sa pagmamahala nila ni Mark. Sa wakas, wala nang magiging hadlang sa pagmamahala natin, Mark. Ngunit nagkamali sila dahil kinabukasan dumating si Erica. Tita Venus, mag-usap tayo please. Huwag mo naman akong itakwela. Nasa labas si Erica. Sinabihan si Solen na huwag nang lumabas at silang mag-ina na lamang ang haharap kay Erica. Sumapit ang araw ng kapanganakan ni Solen. Naroon si Venus para sa kanya. Masaya siya dahil sa ipinagbago ng ginang. Nitong mga nakaraang buwan kasi ay laging nakaantabay sa kanyang ginang, lalo't malaki ng tiyan niya at laging nasa opisina si Mark. Kaya mo yan, Solen. Nandito lang kami ni Mark. Nasa delivery room na si Solen ng mga sandaling yun at anumang oras ay manganganak na siya. Pinalabas na sila ng doktor at hintayin na lang kapag natapos ng manganak si Solen. Siya naman ay ire lamang ng ire hanggang sa unti-unti nang naramdaman niya na lumalabas na ang bata. Nakahinga siya ng maluwag nang mailabas ang bata. Sa wakas, nailabas din kita, baby. Pagkasabi niyon, tuluyan ang nawala ng malay si Solen. Sa kabilang banda naman, hindi mapakali si Mark sa labas ng delivery room. Palakad-lakad siya sa harap niyon. Napatapik na lamang ng noo si Venus. Anak, umupo ka muna rito. Ako nahihilo sa ginagawa mo eh. Kumalma ka't hintayin natin ang sasabihin ng doktor. Tiyak na nasa mabuting sitwasyon si Solen. Huminga ng malalim si Mark at naupo sa tabi ni Venus at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Pasensya na ma'am, hindi ko lang maiwasang mag-alala para kay Solen. Ako din naman nag-aalala para sa kanya. Ang kailangan lang natin gawin ay magtiwala na ligtas silang dalawa ni baby eh. Ilang sandali lang, bumukas ang DR at lumabas ang doktor. Nagmamadaling lumapit si Mark at Venus sa doktor. Nakahinga ng maluwag ang binata na makitang nakangiti ito. Dok, kumusta po si Solen? Mais po ba lagi na maging ako? Nag-aalang tanong ni Mark. Tumango ito at sinabi na maayos sa mag-ina na nailuwal ni Solen ang sanggol, isang malusog na sanggol na lalaki. Napayas tuloy si Mark dahilan para matawa ang doktor. Maraming salamat po sa pag-aasikaso sa future manugang ko, Dok. Excited na ako magkita ang apo ko. Maluha-luha pa si Venus habang sinasabi yon. Nagpaalam ng doktor at sinabing maya-maya lang ay ililipat na ng mga nurse si Solen sa isang pribadong silid. Naghintay sina Venus at Mark sa labas. Bumili din ang binata ng pagkain nilang mag-ina. Nang makita ni Mark na binuksan ang delivery room, sumunod siya sa 3 nurse na nagtutulak sa stretcher. Grabe ang pagod si Lon, ma'am. Mahirap din palang mga anak. Akalain mo yun, dala-dala nilang sanggol sa kanilang sinapupunan ng 9 na buwan. Mahirap talaga, tapos paglaki ng bata, pasaway. Natatawang sabi ni Venus. Napangiti na lamang si Mark habang nakatingin sa kasintahan. Lumapit siya kay Solen nang makaalis ng mga nurse. Pero ipinapangako ko naman na magiging mabuti akong ama't asawa sa kanila. Hindi ako magkukulang na ibigay sa kanilang pangangailangan. Pangako ni Mark sa sarili. Ilang sandali pang hinintay nila.
Nagising na si Solen. Lumapit si Mark sa kasintahan at naupo sa monoblocks paharap sa dalaga. Hinaplos niya ang pisngi ni Solen habang nakatitig ng buong pagsuyo at pagmamahal. Si Venus naman ay nagtungo sa nurse station para sabihin na gising na si Solen. Kumusta ka na, babe? Wala bang masakit sa'yo? Okay ka lang ba? Sa kabilang banda, natawa si Solen sa nakikitang concern sa mukha ni Mark. Ngumiti siya sa kasintahan. Ayos lang ako, Mark. Huwag mo masyadong alalahanin. Nasaan kaya si baby? Gusto ko na siya makita eh. Napatingin sina Solen at Mark sa pinto ng bumukas yun. Sabay na pumatak ang luha ng dalawa nang makitang sanggol na buhat-buhat ng isang nurse. Itinabi yun sa kanya. Tinitigan ni Solen ang anak. Namana niyang ilong mo, Mark. Napakatangos ng ilong at tsaka makapalang kilay. Napaka-pogi naman. Manang-mana kay mami at daddy. Natawa na lamang sina Mark at Solen. Binuhat ang ginang ang sanggol at hinele-hele yon. Nilapitan ng binata ang ina at may ibinulong. Tumango naman si Venus. Nagpaalam sa kanyang ginang na lalabas muna para bumili ng pagkain. Sobrang saya ko, Mark. Hindi ko akalain na magiging maayos ang lahat. Walang hadlang, wala nang gugulo at syempre, tanggap ako ng nanay mo. Wala na akong mahihiling pa. Ako din. Sobrang saya ko ngayon lalo't nagbunga ang pagmamahala nating dalawa. Babe, pwede ka bang pumikit? May sorpresa lang ako. May pasorpresa ka na ngayon ah. Sige na nga lang. Pumikit si Solen na may ngiti sa labi. Samantala, kinuha naman ni Mark ang isang velvet box sa bulsa. Lumuhod sa harap ng nakahigang dalaga. Binuksan ito yon. Pwede ko na bang buksan ang mga mata ko? Pwede mo nang buksan, babe. Kabadong sabi ni Mark. Dahan-dahan na binuksan ni Solen ang mga mata. Halos manlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Natutop din niya ang bibig para pigilan ang mapasinghap. Will you marry me, Solen Natividad? Will you be my wife for the rest of our lives? Tumango-tango si Solen at iniumang ang daliri sa binata. Dali, isuot mo na. Excited na sabi ni Solen. Natawa na lamang si Mark at sinuot ang singsik sa palasingsingan ng dalaga. Nang mailagay yon, niyakap siya ng binata. Mahal na mahal kita, Solen. Mahal na mahal din kita, Mark. Hinalikan ni Mark si Solen. Tinugon naman niya yon ng buong pagsuyo at pagmamahal. Nahinto sila dahil umiyak ang sanggol. Napangiti na lamang si Mark at hinele ang sanggol. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!